Live na to. Okay. Ayan po, good afternoon po. Live na pala tayo. September 7, 2024. Purihin po ang Panginoon. Mahinga yung ventilator ko. Para gusto ko siya i-stop. Ayan. Tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa salamat po sa mga oras na to, Panginoon, sapagkat nilayon mo, O Diyos, na kami makapagbahagi na yung mga salita. Salamat, Ama, sa kalakasang binigay mo sa iyong abang lingkod sa araw na to, hindi lang sa akin, kundi sa akin buong sambayanan, sa iyong mga anak, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga sumusubaybay. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala, sa iyong mga biyaya, kalakasan, O Diyos. Hallelujah, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Minsan pa sa mga oras na to, O Diyos, ang dalangin namin, O Diyos, na sa aming pagbubulay na yung mga salita, O Diyos, nawa, Panginoon, bigyan mo ng kaliwanagan ang bawat isa, O Diyos, na aming mga manunood, Panginoon. Sama nawa kami na yung Santong Espiritu. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa lahat ng bagay, Panginoon, sa kabila ng maraming nangyayari sa aming kapaligiran. Ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin. Hallelujah. Salamat po sa patuloy na pag-iingat, sa lahat ng mga pagpapala, sa karunungan binibigay mo sa bawat isa, O Diyos, sa lahat sa mga trabaho, Panginoon, sa pagpapagaling ng mga may sakit, Panginoon. Hallelujah. Ipagpatawad mo, O Diyos, ang lahat ng aming mga kahinaan. Ipagpatawad mo ang lahat ng mga bagay na hindi namin nagagawa ang aming pinakamabuti. Ipagpatawad mo, Panginoon, na kami hindi nakakalakad, O Diyos, sa iyong katwiran. Panginoon, salamat po sa mga oras na to. Ang patuloy naming dalangin, O Diyos, na ang iyong mga salita, Ama, ang iyong mga katotohanan ay maisapamuhay namin. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po, September 7. Bati po tayo na happy birthday. Kailangan to. Happy birthday. Naiingayan ako sa ventilador ko. Happy birthday po kay Sally Santos Ignacio. Happy birthday to Brother Virgilio Sulayaw. Happy birthday to IMG Sabers Ed Climacosa. Ayan, sila lang yan. Happy birthday po sa inyong lahat, sa mga may kaarawan. To all the birthday celebrants today, may God bless you and wish you happy birthday. May God always strengthen you, your body, your spiritual life. And may God provide everything that you need, especially your family. May God give you wisdom in everything that you do. Yan po. So, happy birthday and yan, ingatan kayo lagi ng Panginoon. Ano po? Akalaga. Minsan hinaha po, minsan okay. So, hinay-hinay lang ako ngayon. At again, thank you po sa lahat ng maingay ventilador ko. Ayan ang aking aircon na po. Happy birthday, ano ba to? Salamat po sa lahat na nagsusupport talaga sa akin. Sobrang thank you po and Merry Christmas. Ayan, sabi sa akin kanina ni Jeron na, Mamisa ka puputa. Ayan, kasi ano ko to eh. Sabi ko, wala, Pasko na. Pasko na eh. So, ayan, nawa na ano po, hindi natin alam mo mangyayari talaga bukas, 'di ba? Pero bawat araw po na darating sa buhay natin, of course, ipagpasalamat natin kung tayo ay nagising, 'di ba? At meron pa tayong nakakain sa araw-araw, yung iba hindi na walang pera, may sakit, walang shelter po. So, dapat talaga magpapasalamat tayo, 'di ba? In all circumstances, give thanks, 'di ba po? Yan, give thanks in all circumstances. So, inulit ko lang. Yan, purihin po, Panginoon. Salamat po sa lahat na nagsusupport sa akin. Thanks so much and may God bless you. Yan. At ngayon po, and dagdag ko lang, siguro ano ko na lang yung, alam mo yung kahapon, 'di ba? Kahapon, we yesterday we discussed about
tingnan ko lang. Our body as a temple of God. So, I forgot something. Maybe some people will ask about tattoo. Yan. So, we may see that some people, they are, putting tattoo because of their love for someone, because of some commitment, because they find it beautiful, di ba, putting tattoo. Yan, paglalagay ng tattoo po. Hapo ako. So, para sa akin po. Okay po, ha? Although, yun nga, our body is a temple of God and we didn't see that Jesus Christ put tattoo. Yan po. And as our body as a temple of God, we should protect our body. For my, hindi na ako dinagdag ko na lang ngayon. Hindi na ako kuha ng mga verses dyan. But, putting tattoo, actually, this is from the bad side po, from the evil. So, I hope that, wag sana magalit po yung ibang tao na you will not get angry with me about my perception. Although, yun nga, so many verses in the Bible and some in the old yata, our ancestors po, I think they're putting tattoos. But actually, this is for, kasi marumi ang tattoo eh. Diba? Tattoo is, if you see yourself, you will put tattoo, that is very dirty. And we need to protect ourselves, our skin, everything, because putting tattoo, it will make our body, syempre unclean, diba? Dirty, and we are putting ourselves in danger po. Dahil tutusukan ka niyan eh. At syempre yung dugo, and it might happen that, when you're going to you decided to put the tattoo in yourself, in your body, the syringe that they're going to use to you, it might be dirty and it will cause you trouble, it will cause you sickness. That's why, actually that is in the Bible, and even for myself, for me, tattoo is from the evil. Na po. So, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Kasi madumi yan, eh. Yan po, hindi yan, tawag dito, hindi yan, basta yun po, okay po. So, hindi ko masyado para ipapagtalo yan. Kaya para sa akin, syempre kung nakalagay na sa katawan mo, wala kang magagawa, di ba? Pero as much as possible, because now you know, or maybe if you understand, di ba, the putting tattoos is not good for our body, for our health. Nandiyan na yan, wala ka na magagawa. So, gawin na lang natin po ang kalooban ng Panginoon. Na pa, teka lang, hinay-hinay ako ngayon kasi medyo hindi tayo, nga po kasi, ang stroke kasi ay hindi talaga simple. Okay po. Kaya kung pwede nga lang matulog talaga, 'di ba? Kung di ka nakakayod, wala ka nang gagawin ko talaga 'yun. And ayan nga, the title of my message today, my topic, Get Right with God and You Will Be Victorious. Tayo po ay maging tama sa Panginoon para po tayo magtagumpay. No po, get right with God and we will be victorious, or you will be victorious, whatever. And of course, in order to get right with God, we must first understand what is wrong. And the answer is, of course, sin. 'Di ba? Para ikaw ay matama sa Panginoon, kailangan maintindihan mo ano yung mali. At ang mali ay kasalanan po. Yan. So, kasalanan, mali talaga. Hindi ko na maisip, pero kasalanan po. In Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat talaga tayo po ay nagkamali. Wala magsasabi, nobody can say that I am not a sinner. All of us are sinners po. Nobody can exempt himself or herself that he is not a sinner. All of us, every day, even myself po. I am a sinner. The bishop, the pastor, they are all sinners that every minute, every second, we made sin. Yan po. Di ba, we commit sin.
So talagang, and around us, we can see that people, the sin is like parang, ano na lang, baliwala na lang. Parang they ignore that they are sinning, they ignore what they are doing, di ba? That they are committing sins. Yan po. At syempre masama po ang kasalanan. Sabi po dito sa Psalm 14:3, New International Version, all have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. So all of us, that's why we told you that, ayan nga, in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa katuwiran po ng Panginoon. And, diba, it says there, all have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. And even it says here, I will not take much time because I'm really tired. Isaiah 53:6, New International Version, we all, like sheep have gone astray, each of us has turned to our own ways, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. I took the Tagalog translation of that one, Isaiah 53:6. Sa ang salita ng Diyos, tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. And we know that there is the punishment or penalty, di ba, for sinning po. And that is death. So, kaya pumasok. That's why death came in because of our sin. And in Romans 6:23, New International Version, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. He is the one, that will bring us salvation. He brought us salvation. Because John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Diba po? And sabi rin dito sa Luke 19:10, New International Version, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Hindi siya kumbaga, ginawa niya yon. Jesus Christ died on the cross for our sins nga po. Yun talaga yung reason. Okay? And as Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. And baka maano dyan, Son of Man, kasi nga po ay, di ba, pinanganak kasi siya sa tao kasi. Okay po, wag na tayo malito, ha? And how to get right with God? Of course, very easy. Accept Him as our Lord and Savior. Repent, confess your sins, be baptized, and live holy. And andali, di ba? Andali, pero hindi natin magawa po. Yan. And I told you, I didn't put here di ba, out of the 10 commandments, it became 2. Love God above all and love your neighbor as you love yourself. In Ecclesiastes 12:13, King James Version, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. In 1 John 5:2-4, English Standard Version, by this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome.
For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Glory to God. That's why we are always saying that religion will not save us. Our faith will save us. We should be in the right faith because some religions, I told you that they have their own law. They have their own law. Why? Romans 10:3-4, English Standard Version. For being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. At I took the Tagalog version. Roma 10:3-4. Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Glory to God. That is the end of the verses that I want to share with you, that being right with God is to first accept salvation. You need to accept because you cannot be right with God without accepting Jesus Christ. Repent, confess your sins, be baptized. You need to be baptized to cleanse your sins. Your sins since long back. 'Di ba? Ilang taon na ba tayo nagkakasala? At maraming taon na po. At kailangan natin linisin yung mga kasalanan na yan. 'Di ba? Kailangan linisin kasi paano ka gagamitin kung hindi ka lilinisin. And we need to cleanse our sins so that we can clothe Jesus Christ para maibihis natin ang Panginoon Jesus. Di mo maibibihis pag hindi ka nagpalinis. 'Di ba pag tayo magdadamit, maliligo ka, magpapalit ka ng bagong damit, hindi mo susuot yung lumang damit, ay may yung maruming damit. Kasi mabaho na yun eh. And that is our sins. Of course, our sins is awful. 'Di ba? Ano na yun, marumi ang kasalanan, kailangan talagang linisin. Kaya may tubig ng bautismo. And for the other people, that's why we are always telling you that we should be in the right faith. Because some other people, some other faiths, they are claiming that you just believe. There's no baptism, how can you just believe? Diba? Every second, every minute you commit sin. That's why you need to you need to confess by your mouth. Yan. Na Jesus is, hindi yung galing talaga, kailangan galing sa puso na ikaw ay tinatanggap mo si Kristo. Hindi yung galing sa ilong. Yan. Kasi baka magkasakit pa tayo niyan galing sa ilong, 'di ba? So, kailangan talaga sa puso mo na tinatanggap mo si Kristo, you are repenting, confessing all your sins, and God will, forgive you. Dahil ang Diyos, hindi yan tao na pag pinatawag mo, ikaw talaga, pag naalala ko yung kasalanan mo, nainis ako sa iyo, hindi kita mapakakalimutan, hindi ko mapapatawad. Yan. But because, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, unlike the men, unlike the people, human being, they will not forget our sins. That is also in the Bible, that there is this somebody who parang may utang yata yon, 'di ba? And God forgives yan po. And yung may utos sa kanya, hindi naman niya pinatawa, 'di ba? So that's why we need to forgive also our neighbors who sinned against us. Yan, if God can forgive us, how come we cannot forgive other people? 'Di ba? That's why from the 10 it became 2. Because if you love God truly, sincerely, you can accept Him as your Lord and Savior. You can, parang even you think things are parang very, very hard for you to forgive other people, to love other people. Ako kanina naisip ko talaga yan. Hindi po talaga madali. Na, syempre yung mga hindi ka aya-aya, mamahalin mo.
Yung bang ni-stress ka na dito sa tao na to araw-araw. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, mahal niya yung tao na yon. So ikaw, pag-pray na lang na sana magbago, may hipo ng Panginoon po. Hindi madali. Hindi madali. Dahil kung madali, ay siguro galing na ako ngayon. 'Di ba? So, hindi po talaga madali. Pero, dahil nga maalam mo ang Diyos, yan, because we love the Lord, it's not very easy to, to do the two, out of the 10, the 2 commandments. Because we are human beings. But because if we will always, parang hear the word of God, the word of God will touch us that even it's very hard to forgive, even it's very hard to understand some people that are parang some people who are annoying us, who give us problems. Yan, but if we will remember, we are not the son of God or the daughters of God, we are not the child of God. If we will always remember that before we are the same as them, that God forgive us, and why not we can forgive other people. So, yun po. And that's why in the faith, because some other religions or faith, di ba, they are they made their own law. They made their own law which is not right. For example, what's this? Yung you have the right, or it is okay that you have the 10 wives as long as you are giving them per a monthly allowance, yan, monthly support. It is okay that you have 100 wives as long that you can support all of them. Meron ba namang gano'n, di ba? Mali. Maling-mali po. Yan. At saka yung God is seeking for the true worshiper. We should worship God in spirit and in truth because God is spirit. Yan. Hindi tayo pwedeng sumamba sa mga larawan, mga anito, kung ano-ano. Yan po. At saka hindi natin pwedeng ulit-ulitin, mga ganun, di ba? Mali. And also, we cannot worship those images, those people that we taught, some religion, some faith, that they taught, it is, those people are saints, those people are banal, because I told you the other day, saint in the Bible is different from what the other faith is claiming or understand. Saint for God, from God, is the one who, of course, accept Him, who live righteously, who live faithfully, who's, who's obeying His commandments po. And, di ba, God's commandments are not burdensome. Ano ba naman yung the 10% of all your salary, from all the, di ba, all the things that you have, 10% you will give it to God, to the church, di ba, to apostles' feet. Yan, and that will be used for supporting the church, helping people, and of course, seeking the lost people, soul. Yan, gagamitin yan para sa mga nawawala pa mga tupa, tsaka para sa pagtatayo ng church. That's why we need to always check, 'di ba, which church are we going to sino yung sasamahan natin? Yan po, kailangan which church are we going to be involved in. We should always check the background, the background of the leader, those leaders, they are really faithful to God. Those leaders
the tithes and offering, are they putting your money in the right place? 'Di ba? Kailangan alam natin 'yun. Eh baka mamaya pinambili ng mga helicopter. Sino sasakay sa helicopter? 'Di ba? So, lahat po 'yan kailangan natin malaman na that's why some people, 'di ba, you don't want to give your tithes or you're really you're really stubborn. 'Di ba? Patigas talaga ayaw mo magbigay ng tithes dahil para sa Panginoon 'yan. Huwag na tayo po na mag-question. Ang utos ng Diyos, mapa Old Testament or New Testament, yan po ay utos. Na po. So, wag na tayong makipaglaban sa Panginoon. Wag na tayong matigas ang ulo. Yan, we can see around us. 'Di ba? You know, a while ago, I was watching in YouTube what is happened to China because of the super typhoon Yogi. Yogi came from the Philippines. I don't know, maybe they changed the name, or I don't know, because in the Philippines it has a different typhoon name, and when it go to other countries, of course they will give the other names, 'di ba po? So, did you see that video? 'Di ba, kahit nainis ka sa bansa, yung may mga malulupit na bansa, kahit nainis ka dahil bakit ganun? Because you know, we cannot all of the nations, there is evil. 'Di ba? Even you go to other nations, not all people are doing they are not righteous, or they are not doing, or they are not parang yung naging mabuti. They are not good talaga. Lahat ng country talaga may kasamaan. Yan, kaya hindi mo naman masasabi na ito lang bansa na to, or ito lang lahat. 'Di ba? Kahit sa atin, maraming grabe. 'Di ba? Pero naawa ko. Sabi ko po sa inyo, madali po akong manlumo, madali ako manlata pag ako'y nakakita ng kagimbal-gimbal. Na if you will watch that video, I share it a while ago. Grabe. Grabe, 'di ba? So yan ay even, 'di ba, in our country here in the Philippines, you can see around us what is happening. That is the wrath of God. Because the people are evil. The people are wicked. They do not want to confess, or they do not want to accept Jesus Christ. Kahit na alam mo ng end of the world na, end time na, sige pa, ayaw kong umalis dito sa mundo, masarap. 'Di ba? Yan, kaya po ang pagsisisi nasa huli. Yan, yung post ko kanina. 'Di ba? Ang Diyos hindi nagkulang. Yan. Pag binigyan ka ng salbabida, ayaw mo umano doon sa salbabida. Kasi sabi mo marunong ka lumangoy eh. O ang lalim na ng tubig. 'Di ba? Yun, yung katigasan ng ulo po natin. Na kumbaga dapat tinatawag ka ng Panginoon, nakita mo mga ngaral, 'di ba? O matakot ka, pag tayo may takot sa Diyos, talaga tatanggap ka sa Diyos eh. Pero you know, for those people who don't fear God, who doesn't fear God, of course they will not, maybe, they will not accept salvation because they don't fear God. They have their own, di ba, ano sabi diyan, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own. They did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ayaw maniwala may end time. Ayaw maniwala na kailangan masama sa rapture. Di ba? Kaya wala tayong sisisihin po pagka nangyari kaya nga nag-Christmas advance Merry Christmas, diba? We really don't know what will happen tomorrow. Only God knows. Yan po. Sino ba nakakaalam na bukas buhay pa tayo? Ako nga, diba, I always say, kaya nakakatakot maging mayabang. Sabi ko lang, Lord, gusto ko kumita, ganyan. Yan. Pag yung medyo mataas or may nasabi ako, baka Lord, salbahin na ako. Ganyan. 'Di ba? Nakakatakot. Kasi po ay ang Diyos ay pag medyo ka lang, naging sikat-sikat ka, yayabang ka na, 'di ba?
puputulan ka ng tenga. Hindi, joke lang po. So, nakakatakot po. Ayaw ng Diyos na ginagamit ka para, siyempre, siya'y maluwalhati. Pero ikaw, pag ikaw nagmayabang na, lumaki na yung ulo mo. Yan. Yun ang masama. Di ba po, na ang kailangan talaga maging mababa po. Yan. Di ba? Kaya ako minsan sa totoo lang, na naisip ko rin, lumalala ako salbahin na ba ako? Yan po. Di ba? So, at saka yung sa mga may sakit ang kailangan po na dagdag ko na mag-pray tayo. Sa mga may sakit, kahit ano pa yan, or lalo kagaya ko, kailangan natin ay, syempre, environment na maganda. Dahil sabi ko nga, stress ang nakakamatay sa stroke. Syempre, pera, pambili ng Pirmax. So po, yan. So, at sabi ko nga, naghihili na ako para sa buto. Kaya, yung sa iba sa totoo lang, sabi ko nga, buti nga kayo. I mean, hindi pare-pareho na environment Yan. At hindi ko naman mapipili yung environment ko din, di ba? Kung saan ka dadalhin ng Panginoon. So, kailangan mo na lang magdasal na, kasi kahit naman ako nagkakasala. Yan po. So, kaya nga sabi ko before, mas maganda hindi ako nagsasalita. Diba? Kausap ko yung laptop ko. Kausap ko si Lord. Yan, para wala akong stress, wala akong ano. Yan, kikita ka, o bili mo doon, ganyan. Mas maganda wala akong kausap. Yan, pag merong masakit na yung naisip ko, iyak ko lang sa Panginoon, Lord, bahala ka na. Diba? Kung magbago. Kung ayaw, bahala ka na rin. Yan po, so purihin po ang Panginoon. Kaya sana po tayo ay yung get right with God. At lahat, diba? Sabi ng Panginoon, ano mang hilingin natin, ibibigay sa atin. Pag tayo po ay lumakad sa daan ni Kristo, yan, na kahit hindi po may hinihiling, ibibigay na sa'yo. Ako nga siguro kung ako ay, kaya siguro di rin ako pinapaano ng Panginoon Kung ako magaling na at may mga blessings nga po, ay sabi ko, hindi ako makikita sa bahay. Saan lang ako magpupunta, pero hindi yung mag-shopping, gusto kong mag-church hopping. Yan po na makapunta ka, gusto ko isa. Isa na rin siguro Boracay, hindi pa naman gawa, di ba po? Although meron ng church doon. Pero yung lagi kong nadadaanan sa Laguna, sa Calamba. Sobrang noon pa na ako ay dalaga pa yata. Nakikita ko na siya sa Calamba. Yan, sobrang ganda nito. Pero 'di ba, hindi ko alam na dito pala ako dadalhin ng Panginoon. Talagang ko na amaze ako. Maranatha, makikita mo pa yung MCA. Yan, sa Calamba. Yan po ang sa po ng kung nabubuhay pa ang mahal na Bishop Dodoy. Siya ang nangangasiwa kasi dun Hindi ba kung ako nagkakamali? Yan. Ang ganda. Sa Calamba, hindi ko pa sa pero yan ang isa sa ko talaga mapuntahan kasi lagi kong dinadaanan. Ang ganda ng MCA, ang ganda ng church. Kaya po talaga sa kahabagan ng Diyos ako'y gumaling, hopefully by this year. Dami natin stress na po. So, ako ay makapasyal doon. Yan. Yun ay kung sa kalooban ng Panginoon. Sa akin na yun na lang ko talaga. Dahil mahal nga ang magpunta ng magbiyahe. Dati kasi 300, naging almost 500. Ngayon baka 600 na ang bus. Ano pa yun PWD pa. Lalo na lahat tumaas. Ako lang dito mataas. Na po, yan po rin po ang Panginoon na tayo na nga di ba? Yan, kasi hindi natin alam. Ang utak ng Diyos, ang isip ng Diyos, iba po sa isip natin. Huwag ka mag-take chance. Ayan na, nilalatag na sa'yo ng Panginoon, tatanggap ka na lang, magpapakumbaba ka na lang. Diba? Ang nagmamahal sa Diyos, nagpapakumbaba. Ang nagmamahal sa Diyos, sinusunod ang utos ng Diyos. Ang nagmamahal sa Diyos, mamahalin kung sino yung mahal ng Diyos. Diba po? Ayan, at wala nga mahirap talaga. Wala mahirap.
Ako yung hirap siguro, yung dati, nahihirapan ako, pagtatize. Kasi nga, syempre, hinabol. Mga bayarin. Na-stress ka, kaya nga inuwi na ako dito ng Panginoon yung nga lang, inuwi niya ako na paralyzed tayo. Na-stroke tayo. Pero yung nga kasi, may layunin. May layunin ng Panginoon at sa atin nga, kailangan maintindihan natin yung layunin. Bakit ka nagkasakit? Bakit may nawala sa iyong pamilya? Bakit laging butas ang bulsa mo sa maraming bayarin? 'Di ba? Laging may pagkakabayaran, emergency gastos kasi nga ayaw tayong pasakop sa katwiran po ng Panginoon. Gusto natin Royal True Orange, ito gusto ko. 'Di ba? Yan po, purihin po Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. Ama, salamat sa araw na to. Bagamat talaga mahina pa ang iyong abang likod, O Diyos. Salamat po sa biyaya na nakapag-bahagi na yung mga salita. Panginoon, salamat din po sa kalakasan. Hallelujah. Bukas po ay araw ng linggo. Hindi ko man po alam kung kami makasamba sapagkat may baha na dito sa lugar namin, Panginoon. Ikaw lang po nakakaalam. Hallelujah. Ngunit alam mo ang puso ng bawat iyong anak na patuloy na gumagawa na yung kalooban. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-iingat. Salamat sa mga biyaya, sa lahat ng pagpapala, sa iyong mga salita na araw-araw nagpapalakas sa amin. Sa iyong mga salita na araw-araw, O Diyos, na patuloy na nagbibigay liwanag ng kung anumang kadiliman sa aming buhay. Ama, patuloy ka pa magpakahayag. Lalo tigit sa aming mga kaibigan. Sa rami ng nangyayari sa aming sa iba't ibang dako ng mundo, O Diyos. Nawa, Panginoon, na mabuksan na ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, O Diyos, ay maliwanagan na bago pa mahuli ang lahat, Panginoon. Ang aming dalangin, bigyan mo sila ng puso kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso kagaya ng puso. Puso na laging nagpapakumbaba. Puso na laging lumalakad sa iyong katwiran. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na sila po ay makatanggap ng kaligtasan. Sila, O Diyos, ay lumakad na matuwid sa daan ni Kristo. Salamat po sa iba't ibang nangyayari sa aming kapaligiran, O Diyos. Alam namin na you are in control. Sawayin mo ang mga masasama. Bigyan mo sila, O Diyos, ng pagbabagong buhay. Panginoon, na makita nila na ikaw ang Diyos na nagpapatawad, ikaw ang Diyos na mabuti. Anumang kailangan namin, ikaw lamang, O Diyos, ay sapat na. Kami lamang, O Diyos, ay lumakad na matuwid, lumakad sa iyong katwiran. Hallelujah. Salamat po. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, O Diyos. Pagalingin mo ang mga may sakit. Maging ang iyong abang likod, O Diyos. Ikaw maglaan sa mga wala. Tulungan mo mga nasalanta ng bagyo sa iba't ibang panig ng mundo. Tulungan mo, O Diyos, ang gobyerno sa mga nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Hallelujah. Nawa, bigyan mo ng karunungan ng bawat isa sa amin, O Diyos, na magawa namin lagi ang tama, ang pinakamabuti, O Diyos, ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng mababang puso, dakilang Diyos. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw lagi maglalagay ng mga biyaya sa aming hapagkainan. Ano man ang kailangan namin, O Diyos, ikaw ang maglalaan. Sapagkat kami nananampalataya na ikaw ang Diyos na Lord, ikaw ang Diyos na pinagagalingan na lahat ng bagay. Hallelujah. Salamat po. At nawa sa araw ng bukas, O Diyos, na magsama-sama kami, Panginoon, magkaroon kami ng isang espiritu. Espiritu ng pagsamba. Espiritu, O Diyos, na walang away-away. Espiritu na nagpapakababa sa iyong harapan. Salamat po. At Espiritu, O Diyos, na balaging ninanasa ang iyong kalooban. Salamat, Ama,
Patuloy namin binabalik ang walang hanggang pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus na haring darating. Amen and glory to God. Happy rapture po. So, purihin po ang Panginoon and see you. Ayan, see you in the spirit po tomorrow, Sunday, Lord's Day. And, yun nga, sa Monday po. So, God bless us all.